Lord, we're gonna thank you, God, for this afternoon. Thank you for the life of each and everyone. Thank you for the joy in serving you, oh God. We glorify you, Lord, for yours great and yours wonderful God. Thank you so much, Lord, even for all this opportunity that you are giving us, Lord, to come together in your presence, oh God, to learn from you. Father, we pray, continue to speak to us, Lord, through your word. Bless each and everyone, even those who are joining us online. Bless them, Lord, and meet every need, oh God. In Jesus' name, amen. Okay. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so this afternoon, I would like to learn and let us see sino ang sa inyo ang may plano sa buhay. Amen. Siyempre naman. Siyempre naman, sino naman ang walang plano sa buhay? Alam niyo, kung walang plano, walang direction. Diba? Kung walang plano, walang desire. Kung walang plano, walang strength. Kung walang plano, walang ganang mamuhay. Yan. Diba? Okay, so, sabi yung title natin, what's the best plan? Question mark. Kaya matatapos nito, kayo ang sasagot. Yan. Depende sa inyo kung correct ang answer ninyo. Ano? Yan. Kung ano ang answer mo, yan ang direction mo. Hallelujah. Number 1 is the plan of God. Yan. Tinuro ko ito sa ano yan? Jail. Tinuro ko sa jail, pero first part lang. Yeah? At saka very short. Okay. The first is, number 1 is the plan of God. Okay. May tatlong plano na nakaharap sa buhay ng tao. Kaya ito po is anong tawag doon sa exam na multiple choice. Yan. Multiple choice po ito. Bahala ka kung ano ang answer mo. Sabi natin is, what's the best plan? Letter A. Yeah, letter A. Is God's plan. Alakayan muna natin ang una, dalawa, tatlo. Tapos, ikaw ang mamili ng answer mo. Ganon. Yan. Okay. In Jeremiah chapter 29, verse 11, sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ang God's plan is ganito, sabi niya, makita natin dito na may plano si Lord. May plano si Lord. At ang plano niya is to prosper you. Right? Amen. To prosper you and not to harm you. Tapos, ang susunod, plans to give you hope in a future. Kaya maganda yung plano ng Panginoon. Maganda ng plano ng Panginoon. Doon sa Jeremiah chapter, so ang plano ng Panginoon is to prosper us. Isn't it?
Ang plano ng Panginoon is to give us hope. So, maawan tayo ti hope, alat ti hope kani ako Diyos. Tapos, a plans for a good future. So, napakaganda ang plano ng Panginoon. At doon sa Jeremiah chapter 1 verse 5, Jeremiah chapter 5, sabi niya, "Before I formed you, in the womb, I knew you." So gayang na sakbay tayo maisip ko, amon ni Apo Diyos na tayo. "Before you were born, I set you apart." Yan. At mayat kaya mo nanalpasan yan. Yan talagang panggap ni Apo Diyos. "I appointed you as a prophet to the nation." Kasjay. Kasi iti plano na ni Jeremiah. Kasi iti plano na kinkatan kanya ka. Iso nga, "Before I formed you, in the womb, I knew you." So, ano, sukat ang tinagan mo. Baka no, marong. Hallelujah. "Before you were born, I set you apart." Talaga na, insagana dakan, in-prepare dakan, gayang kani Apo Diyos. Praise the Lord. Ganun pala ang plano. Dahil napakaganda ang plano ng Panginoon to prosper us, to give us hope in a future, and to give us a good future. Yeah. At ito, at sabi niya sa Psalm chapter 33, verse 11, okay. "But the plans of the Lord stands firm forever." Tignan ninyo. Ang plano ng Panginoon stands firm forever. Yeah. "And the purpose of His heart is through all generations." Tingnan ninyo, ang purpose pala ng plano ng Panginoon ang purpose pala niya ay yung plano niya is stand firm forever. Tapos, ang purpose ng kanyang puso ay through all generations. Kaya pala, pati ang apo ko natin, pati pala ang mga anak, apo ko natin, ang purpose ng Panginoon is give us a good future. Wow naman. Hallelujah. Kaya napakaganda po ang purpose ng Panginoon. Kaya pala, tingnan ninyo, sa una pa lang, gumawa ng Panginoon ng garden. Di ba? Amen. Gumawa ng Panginoon ng garden. Hindi ang tao ang gumawa doon. Tapos, pinatubo niya lahat ng mga punong kahoy na nagbibigay ng pagkain. Kaya, organic pa. Organic. Kaya doon sa Garden of Eden, hindi sila nagkakasakit. Hindi sila nagkakasakit doon. Kaya maganda ang fruits, maganda ang organic. Hallelujah. Amen. Puros fresh pa. Walang bitchin doon, walang walang magic, walang instant, instant na turusin mo lang. Fresh na kakainin mo. Hallelujah. Praise God. Tapos, inilagay niya ang tao doon. Ang ganda ng mga buhay nila, Adam at Eva doon. Pero, kaya ganun ang plano ng Panginoon. Puros, pati ganyang generation tayo. Talaga purpose iti puso na. Sa nakintas ko mga iti, resultaan na. Okay. Letter B. Huwag muna kayong mamimili. Kasi multiple choice dito. Mamili kayo kung correct na answer niyo. Okay. Number 2. Okay. What's the
best plan. Number 1 is God's plan. Number 2 is next. Satan's plan. Yan. Oh, may plano si Satanas. May plano din si Satanas. Pero ito puros nakafocus sa anak ng Diyos ito. Nakafocus sa atin. Kaya may plano si Lord, may plano din si Satanas. Ano ang plano ni Satanas? Ito po. In John chapter 10, verse 10. Oh. Sabi niya, si Satanas, magnanakaw hanggang noon. Liar hanggang noon. Mula pa noon. Kaya, sabi niya dyan, the thief comes only, only to steal and kill and destroy. O, dahil mati plano ni si Lord to prosper us, to give us hope and a good future. Yan. Ni Satanas man, to steal, to kill, and to destroy. Oh, talungan You see? To steal, to kill, and to destroy. Kaya, tingnan ninyo, ito si Satanas, mga Kristiyano pa rin ang pinofocus nila. Tayo, mga anak ng Diyos. Kaya, ninanakaw ang pananampalataya natin, ninanakaw ang joy natin, ninanakaw ang asawa ninyo. Kasi wala naman akong asawa. Kaya hindi mo sasabihin ang asawa natin. Ganon. Sinisira ang pamilya, sinisira ang pananampalataya, sinisira ang relasyon. Ganon. Kasi yan, we do them. Tayong mga anak ng Diyos, anong gagawin natin para yung plano natin or ang plano ng Panginoon ang siyang matupad sa buhay natin? Doon sa Proverbs chapter 16. Sa Proverbs chapter 16, ito. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your lands. Oh. Commit to the Lord. Para ang Panginoon ang matupad sa plano natin, para ma-establish yung plan natin, let us commit to the Lord whatever we do. Amen. Praise God. Kaya kung alam mo na mag-intervene ang Panginoon sa plano mo, you commit to Him. Praise the Lord. Okay. Commit to the Lord. Now, next verse, nababasahin natin. And James chapter 4, verse 13 to 15. Oh yeah. Sabi niya, now listen, you who say, hanggang ko say, na kayo nagkunkun-kunan. Today or tomorrow, we will go to this or that city. Spend a year there. Carry on business and make money. Oh, dungag kayo na ba? Back to that verse. Dungag kayo, da kayo naman kunkunan. Wala na. Tataw, bigat, kintayo ijay. Ayaw business, ijay na city.
Hindi oras kayo. Carry on business. Kayo ang business. Agaramid kayo, maluti kwarta kayo. Luti tatao ng mga pumpunan na kasya. Yan ang plano nila. Pero listen, sabi niya, kayong mga nagsasabi ng ganon. Next verse. Ulit natin. Sige nga, kayo ang magbasa. Why would you like to know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Tingnan ninyo. Huwag ninyong makinig kayo. Kayong nagsasabi na ngayon o tomorrow, punta tayo doon, mag-business tayo para we will make money. Tapos sabi niya, why? Sabi niya, you do not even know what will happen tomorrow. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Tama nga naman, natutulog ka, mamaya nakalimutan mo huminga. Lumalakad ka dyan, baka ano ang nangyari. Nalibos lang ang kamay mo or ang paa mo. Tingnan ninyo, yan yung pupuntahan na bibisitahin namin mamaya. Nasugat ay natusok daw lang ng ano? Lininisan niya na fish. Anong nangyari? The whole body was poisoned. Kasi, andun na sa hospital. Pumunta ako, nagbisita kahapon. Alam niyo, tinusok lang ng tilapia. Andun na sa hospital. Iba yun naman, iba yun. I don't know. Kaya totoo sabi niya, why? You don't even know what will happen tomorrow. Di mo alam kung ano ang buhay mo bukas. Di mo alam kung buhay ka pa o kung hindi. Di ba? What is your life? Sabi niya. Ano ba ang buhay mo? Ikaw ba ang nakahawak ng buhay mo? Hindi. Ang Panginoon ang nakahawak. Kasalamat lang ay timanok niya. Timanok. Hana nga bakit ibiyag na? Timanok ka ng baboy at dati mga ayaywan. No kaya't mga partsyon, hana nga ako na nga, kung tumot ang ano, nagsirak na partsyon, hana nga babalik ako na di dyan. Diba? No kaya't mga partsyon, awan di mabalik na. Hana nga ako na nga, buray pa yung patagtabaunda ka. Sa baboy na. Narami ti Pilipino man ang di dyan. Kuna na nga, ang kita naman ang kanya. Ito nung nag-high blood ka, siya na nang ibabasulan ka ako na. Ang galing ang Pilipino ano. Ang galing man ang Christmas. Ang galing kami ti Christmas. Kung kita man ang kanya na. Ito nung high blood na, pabasulan na isuna. What is your life? Sabi niya, you are just a mist that appears for a little while and vanishes. Mas sabi niya, tilinao, ang mga tilinao. Nandiyan, pero biglang mamaya wala na. Ganun ang buhay. Ayan, makikita mo. Pero mamaya wala na. At yung mga mayayaman, hindi pwede yung kayamanan nila. Babayaran na, yung buhay nila, babayaran yung kayamanan nila. Diyan na. Hindi at hindi pwede. Kaya, sabi niya, instead, tinuturuan tayo. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, if it is the Lord's will, we will live and do this or that.
natin na kung talagang ano ang kagustuhan ng Panginoon, dapat yan ang mangyayari. Yan. Ganun sana ang gagawin natin bilang isang nananampalataya. Ibig sabihin, yung plano ng tao, ipasakop natin sa plano ng Panginoon. Ha? I-surrender natin. Kaya makita natin dito na kahit may plano ng tao, kung gusto ng Panginoon, i-establish niya. Pero, napakaganda dito, kahit may plano ng tao, kailangan marunong siyang magsabi na kung ano ang kagustuhan ng Panginoon, yan ang matutupad. Ibig sabihin, may plano ang tao na i-approve ni Lord, may plano ang tao na hindi i-approve ng ating Panginoon. Kaya sana matuto tayo na magsabi, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Ibig sabihin, kung hindi matupad ang plano mo, ang iniisip mo, huwag kang magalit, bagpos sasabihin mo, let your will be done, Lord. Amen? Wow. Praise the Lord. Okay? So nga, siputan tayo na tayo plano ti kamuso. Tadi jay plano ti kamuso. Kita nga, ti plano ni Apo Diyos na pintas ti plano na jay tao. Terigat na gamin, kung ti tao kat jay plano na ti kahit na matumpan, ijay na madalaan. Ngam ipalubos na nga jay plano ni Apo Diyos, itibiyag na kat may patumpan. Nga oray pa yung iti plano na kat isabwitar na kat kayat ni Apo Diyos, bendisyon na i-establish na. Kasi yan. Nung titao, kung ipapati na dyan plano na, ijay nga gumaw, ijay nga ang gundaway tinimundo. Ijay nga gundaway. Nung tikayat na, nung mabambalin isot matungkal, ijay ti paggundawayan mo iti kapuso. Nung saan tayo nga ikanot ti demonyo, ti abot na itibiyag tayo, hanot na tayo. Amen? Okay. So, nakuha na natin yung tatlo. Okay. Kayong nasa online, pwede kayong mag-upload din, mag-email kung naunawaan ninyo. Okay. There are 5 signs that you are following God's plan for your life. Of course, marami, but I would like to just give 5. First of all, first sign is, you follow the commandments and teachings of God. Ito ang sinyalis na ikaw ay sumusunod. Sinusunod mo ang komanda ng Panginoon at katuguan ng Diyos. In John chapter 14, verse 15, anong sabi doon? Sabi niya, if you love me, you will obey what I command. If you really love the Lord, you obey His command. And that is the evidence that you love Him. In Proverbs chapter 7, verse 1 to 3, Proverbs chapter 7, 1 to 3. Hallelujah. Kaya nakawan. Proverbs chapter 7. My son, keep my words and store up my commands within you. Keep my commands and you will live. Guard my teaching as the apple of your eyes. Proverbs chapter 7 verse 1 to 3. Sabi niya,
My son, keep my words. Keep my words kata idudulin nyo ta Bible yung ibabaol yun. Keeping the words of God is doing it. My son, keep my words and store up my commands within you. Tignan nyo? Within you. Ano nga, i-keep in jay baol, store up in jay baol. Kunana, is keep my words and store up my commands within you. So nga dyan puso yung kanina jay baol yun. Yeah? Hallelujah. And verse 2, keep my commands and you will live. You see, there is life pala sa pag-obey ng commands ng Panginoon. Guard my teaching as the apple of your eyes. Nasapong nga gwardiyan tayo guys, sursuro ni Apo Diyos. Apay nasapong nga gwardiyan tayo. Manatag natin ang taktakaw. Yeah? Taday ka ti planong ti demonyo garo. At takaw. Takaw iso na. Verse 3, sabi niya, bind them on your fingers. O, sino ka dating sing-sing na? Dating sing-sing nyo, bind them on your fingers. Yan, kaya na nga saan, wherever you go, tugot nyo. Yan. Ganun. Write them on the tablet of your heart. Oh, isurat nyo, hindi puso yun. Ano? Out loud lang tayo. Ayun, bas-basa ko. Out loud lang tayo. Ano taon na ako? Out lang tayo. Basahan nyo lang ka. At na maisurat hindi puso yun. Na ma-memorize yun lang tayo. Maisurat hindi puso yun. Ganun iyak. Layo lang tayo. Yan. Praise God. Amen? Hallelujah. Ganun mga kapatid. Ang gagawin natin. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Matthew. Let's go to Matthew. In Matthew chapter 5, verse 18 to 19. Matthew chapter 5, verse 18 to 19. Okay? Matthew chapter 5, verse 18. Sabi niya dito, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the less stroke of pen, will be by any means disappear from the law until everything is accomplished. Yeah? So sabihin mo, heaven and earth will disappear. Ito, heaven and earth. Pero kahit pinakamaliit na stroke dito sa salita ng Panginoon, ma-accomplish yan. Matutupad yan. Kinahin nyo ang importansya ang salita ng Panginoon. Even the smallest stroke of a pen, sabi niya, will be by any means disappear from the law until everything is accomplished. Tingnan ninyo. Kaya napaka-importante ang salita ng Panginoon. So, yan po ang number 1 sign. Tinutupad natin ang command ng Panginoon and the teaching of God. Number 2 sign. Number 2 is you are spending time in prayer and fellowship. Oh. Kaya kumain ka, karkararag ka na. Makikipag-fellowship ka ni Apo Diyos. Tapos ba dito Acts chapter 2 verse 42. Ano pa na? You follow
They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and prayer. Tingnan ninyo, ang mga apostles, ang mga anak ng Diyos, dinidibot nila ang kanilang oras sa katuruan ng mga apostles at fellowship. So ibig sabihin, kahit na nasa word niya, and to breaking of bread and prayer, kung sumadsadot ka ngayon na ang kakararag, kasi mariklamot data eh. Tapos, kas na masadot ka na maki-fellowship, mariklam data. Data i-design na umatadayuhan ka ni ang Diyos. Ngano kay kayat mo nga agbasbasa, makagkararag ka ni ang Diyos, maki-fellowship. Oh, sinyalis data na talaga na magnagatipagayatan ni ang Diyos. Hallelujah! Amen? Ayan. Kaya kailangan na mayat lang ako magtipanatipag. So kaya nga, umadmad lang kung ada di dyan nga rin na. Mas karkaro nga ibabad mo sa sarili ng presensya ti ako. Mas karkaro nga nga mandalong ti bagil. Iso nga ni David di mariknana nga kasna nga ang lupay-pay ti panagserbi na kapunanan nga minandar na ti bagbagina. Oh my soul! Bless the Lord, oh my soul! Punana, mandar na nga ti sarili na. Kasama ka niya tayo. Numarik na tayo. Oh, si kang mabagi ang dayaw ka. Sa mauray mo kas na maling mamapan ka, mandarong mapan ka. Lumaminsan ka kas na masalot ka na mangingatong ti imam. Karakaro mo ingatong ti imam. At may kas na mabainan ni demon mo. Amen? Hallelujah. O, yan. Let us spend. Okay. Number 3 sign is you are experiencing the fruit of the Holy Spirit even when things are difficult. Oh? Mapagpadasang marikrik ng lata, iti bunga ti Espiritu Santo, uray umay tiriribok dalalagsan. Ipanagyan. Anya ngay dagit jay bunga ti Espiritu Santo. Galatians chapter 22 to 23. Sige man, para na napakuantay lang. Yan. The fruit. But the fruit of the Spirit is, ano? Number 1 is love. Yan. So nga, uuray mo, hanya ka aramidan laking kanan at tagya love. Uray ka sa tera, aramidan, may ayatin ka latang. Yan lata. Inay-ayat takot ni ang Diyos. As yan lata. Itaan, malandaman, ang isins ka na sa. Manata ko na love covers everything. Joy, adalata tirag sa ko. Peace, adalata tital na. Hallelujah. Uray adayo ka, mulat, adalata tital na. Patience, adalata ti anus. Hallelujah. Anus talata. Uray may ti difficulties. Kindness. Oh, adalata ti you are kind lata. Goodness. Nasayahan ka lata. Malaydayaw ti ako. Amen. Faithfulness.
Espiritu Santo. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen? Another is, you are using your gifts and talents. Kasi may isang sign na ita. Na oray no, narigat, oray matististing ka, agdalat na jay bungang Espiritu Santo, oray matististing ka, oray at ang mangyari, still ginagamit mo pa rin, no, o sarap lang ka, iti bunga, no, hanggang na bunga, gifts and talents that God had given you. Wow, nagmayak, di ba? Oray no matististing ka, lata, jay gifts mo lang ta, araman. Jay talentong lang ta, araman. Makaraman ka lang ta. Basta nga iti resulta na ngayon, iti may isang mamati ka talaga na ma-reach na iti maturity. Naguray man nga iti mga mangyari ka. Kasla, baling mo lang. Kasla, baling mo lang. Anya lagi iti mo, gifts and talents nga kakumpunan. 1 Peter chapter 4. Anya ko na nadita. Yan ko na nadita. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace, each various forms. Yan. So, sa runda yung katali, jay sagot ni Apo, na indid na kananya tayo. Inawat tayo, nag-servi tinaduma, na pudno nag-servi ka ni Apo Diyos. Kadag iti na duma-duma nga purma, iti pa nag-servi ka pa na. Amen. Amen? Hallelujah. Nagitada iti form ay signs that you are following God's plan iti buhay mo. And the last one, others affirm your calling. And 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall. And you will receive a rich welcome into eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Wow, ang ganda. Ang galing. Ano sabi doon sa verse, therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. Praise God. Ngayon, na kami, na pastoryo, na kami na leaders mo, mang-confirma, mang-tulong. Yan. Ako mang-bagay, isuna, maminsan, mapantay dyan, music, mapantay dyan. O si kati leader, o si kati dapat na leader, kastoy. Because, yan, may makonformaan nila, hindi sagsabot yung ngayon ni Apo Diyos talaga yun. Kapag tangayin ka ni Apo Diyos, masapon ko mga karong na nagbilid kayo ng mga aramid. Kapag tangan na ngayaban ka ni Apo Diyos na niya tayo, ganang pilihan na kanya tayo. Lagi pun tayo na saan na datayong tinangpili kalagitan ng sagsabot ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos iso pinanitid kanya. Maramidan tayo data, kaya ni Apo Diyos iti mang-bindisyon kanya. Okay, so, anya tinaadal tayo nga tubuan na ay talong na plano? Plano ni Apo Diyos? Satan's plan. Yes. Doon tayo ito'y plano ti tao, sa isabitan na kani Apo Diyos, God will establish them. Nga, makita tayo na adal tayo, na dati plano, na saan na pagayatan ni Apo Diyos, iti may isa na tao. Yung gaputan na susunod ti tao, submit, mabalin tayo nga kunaan, Lord, let thy will be done.
Amen? So nga teramidan tayo, isabumit tayo ka ni Apo Diyos, nagitiklano tayo. Yeah? May kadwa, masapol at nga si katalot tayo ka ni Apo Diyos, na nga tiklano na isunan ti matulpat ang tayo. Amen? Anya nagiti signs na masurot tayo ka ni Apo Diyos, tiklano na ti panagbiag tayo. Yeah? Nasursuro tayo nga mga aranit ti pagayatan na, kandang iti sursuro na. We love to spend time in prayer and fellowship with Him. Okay. We experience the fruit of the Holy Spirit even in difficult times. Kakabsat, maiyap-apply tayo. Okay? What else? We are using the gifts and talents that God has given us. Kasta kakabsat. And our conclusion. Conclusion na tayo. In 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, sabi niya, First Timothy chapter 2, verse 3 to 4, this is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Tignan ninyo, amoy yung tiplano ni Apo Diyos. Tiplano ni Apo Diyos kat amin ko mga tao kat may sana. Nangdapuna ta saan na nagpasako at dadagin kayo mapukaw. At dagay piliwan ni demonyo kat ni demonyo pagserbyanda ingana nga madadaan ng tibiyada. Ang sapay ko mga tata, tayo nga namati, kani Apo Diyos ka nakasabmit ko mga biyag tayo kani Apo. Willing tayo lahat ako na idalan na mabalin tayo nga po daan Apo, si kapi driver ko, si kapi pilot ko, bibiyag ko. Alay tayo. Amen? Kata nijay ni sursuro tayo kata, hopefully, kung na tayo jay lesson tayo, what is your best answer? So, ito na. What's your answer? What's the best answer you have? And you can comment it in our, na kayo nasa online. Pwede kayo mag-comment. Praise the Lord. Salamat Apo, kalagitila na nangyagani. Lord, bless each and everyone. Inculcate in our hearts the word that we have heard this afternoon. Even those who are joining online. Lord, turuan mo kami na sana po the best answer that we could have in our lives, Lord. Lord, it's your plan, Lord God. It's your plan, Lord. So kumati matumpal itibiyad ni. So kumati masurot ti panagbiad ni. Because if we submit to you, Lord God, we know, Lord, that your way is perfect, Lord God. Your way, your plan is perfect, God. We will not be dissuaded. We will not be destroyed, Lord God. We will not be diverted, Lord God. But, Lord, eternal life. Yan po, Panginoon. The result will be eternal life. Kung kami po, Panginoon, ay magsabitan sa iyong plano. Ang plano mo, Panginoon, sa buhay namin, yan sana matupad. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Halip ko sa inyo.